Strike while the iron is hot. Kapag may oportunidad, sunggaban mo agad. Bago pa maunahan ng lahat, at ika'y mangulelat. Mababaw na ang tubig sa ilog. At bago pa ito tuluyang matuyot, lumusob na agad ang asawa ko para manisid ng tinatawag nilang paro. Kapag sinuwerte, may pang-ulam na, may pambenta pa. Sa lugar namin, 350 to 500 pesos per kilo ang halaga nito. Medyo mahal dahil mahirap manghuli ng paro. Kailangan magaling kang mangapa sa mga butas. Yes! Dapat di ka takot magasgasan at masugatan. Dapat go ka sa mga malayong lakaran. Pinaka-importante sa lahat, magaling ka sa sisiran. At handa kang mabingi. Kaya sa mga barat dyan, sana'y naintindihan nyo ang sakripisyo. Patawarin nyo kami kung minsan di namin pinagbigyan ang tawad nyo. Kung sa tingin nyo mahal, hingin nyo na lang. Sigurado namang hindi pa rin kayo pagbibigyan. Bigay mo kay Randy. Magaya ng ano din, ng isda. Ay, nung ano yung maliit. Maka 2 kilo ka lang na pambenta, sold na ang kalahating araw mo. Yung maliliit naman, masarap gawing sinigang sa bayabas. Kung may budget, buttered garlic shrimp, siguradong taob ang kaldero nyo. Madami pang paraan ng pagluluto ang pwedeng gawin dito. Saan? Tama mo ito. Ati sasala. Oo. Kapag malalim pa ang ilog, malalaking isda naman ang pwedeng mahuli sa pamamagitan ng panglalambat, screen at pangunguryente. Sa laki ng mga isda, noong first time ko itong nakita, talagang ako ay nalula. Ang kalikasan, kapag nag-alaga, tunay na kahanga-hanga. Anong isda to, Dad? Common, roho, tilapia, Thai fish at madami pang iba. Sagana sa biyaya ang ilog ng Pampanga. Sa ganito karami, may pang-ulam na, makakapagdaing pa. Importante na marunong kang magpreserba nang walang masayang na grasya. Ilang tao ngayon dito? Wala. Kanina pa. Ano ginawa? Nagsialisan na. Sino? Yung bata. Ang laki naman nun. Ba't meron din palang mga huling ganyang kalaki sa ano? Sa ilog? Tumulong lang ako doon. Hindi ko makapanisip. Tumulong ako lang sila doon. Binigay sa akin parang doon. Wala lang, lalim eh. Hindi ako makapanisip. Wala akong nahuli. Tumulong lang ako. Walang hanggan ang biyaya ng kalikasan kung alam natin kung paano ito pangalagaan. Huwag tayong maging buitre sa pag-ubos ng mga likas na yaman nang ang susunod na mga henerasyon ay meron pang pakinabangan. In order to achieve sustainability, we should learn how to live in harmony with nature. Ikaw, paano ka makakatulong sa pangangalaga ng kalikasan? Ang sagot mo, i-comment mo na. By supporting our channel, you support our dream. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.